Bago sa saksi, nanghingi umano ng ceasefire ang bagong leader ng Iran ayon kay US President Donald Trump. Sa isang social media post, sinabi ni Trump na isa sa alang-alang nila ito kapag binuksan na ng Iran ang Strait of Hormuz. At habang hindi pa nangyayari yan, ay patuloy raw nilang bobombahin ang Iran. Giit naman ng Iranian Revolutionary Guards, mananatiling sarado ang Strait of Hormuz sa mga kalaban nilang bansa. Tuloy-tuloy na ang daloy ng mga sasakyan na patungong norte ngayong Kwaresma. Mula sa NLEX Balintawak, saksi live si James Agustin. James? Maris, maluwag na ang traffic dito sa Balintawak Toll Plaza ng NLEX ngayong gabi. Kung nagkakapila man ay doon sa mga lanes kung saan maaaring magbayad ng cash ang mga motorista, pero mabilis din naman sila nakakausad. Biyaheng La Union si Andre kasamang apat niyang kaibigan ngayong Miyerkules Santo. Siniguro na niya na sapat ang gasolina ng kanyang sasakyan bago pumasok sa North Luzon Expressway. Nagpakarga siya ng dagdag na 1,000 pesos sa isang gasolinahan sa EDSA Balintawak. Ayun lang po kasi yung budget namin. Tapos masyado mataas yung yung unleaded ngayon eh. Holy Week eh, di ba? Opo, Holy Week. Susulitin talaga namin, kuya. Dahil may trabaho pa kanina ang kanyang anak, ngayon lang din babiyahe si Lito at kanyang mag-anak patungong Lingayen, Pangasinan. Kahit daw mataas ang presyo ng produktong petrolyo, tuloy ang bakasyon. Ay wala tayong magagawa, tsaga-tsaga lang. Basta makauwi. Mahal na araw, bakasyon. Kaya, saka ipasyal ko din yung mga apo ko. Yun lang ang time kasi. Mag-aalas 9 ngayong gabi, mabilis ang usad ng mga sasakyan papasok ng NLEX. Ganyan din ang sitwasyon sa Balintawak Toll Plaza. Ayon sa pamunuan ng NLEX, bago mag-alas 5 ng hapon kanina ay maluwag na ang traffic situation sa expressway, northbound o southbound lane man. Malayo ito sa sitwasyon Miyerkules Santo noong nakaraang taon. Sa mga nagdaang Holy Week, mga ganito hanggang 10 o'clock or even 11 o'clock, may volume pa po tayo. Pero sa ngayon, sa naranasan po natin, mukhang kung magkakaroon man po tayo mga kababayang babiyahe, ganito na lang po karami. Gayunman nakahanda ang counterflow lane mula Balintawak hanggang Marilao kung tataas ulit ang volume ng mga motorista na babiyahe pa norte. Nagdagdag na rin ang mga lane sa toll plaza kung saan pwede magbayad ng cash. Nadagdagan po yung pumipila dito sa cash lane sa toll plaza. Bagamat nagdagdag na po kami ng cash lanes kanina, from normally 3 to 4 lanes lang po yan, pero 7 lanes po yung ginagamit ngayon ng cash lanes po natin. Samantala, ito po yung sitwasyon dito sa Balintawak Toll Plaza ng NLEX ngayong pasado alas 10:30 ng gabi. Bagya nagkakapila lamang doon sa cash lanes pero doon sa RFID lanes ay tuloy-tuloy lamang yung usad ng mga sasakyan. Ayon sa pamunuan ng NLEX, wala naman po silang namomonitor na anumang aksidente dito sa expressway sa maghapon. Yung mga ilitas mula po dito sa NLEX Balintawak, ako si James Agustin, ang inyong saksi. Halos 60 pamilya ang naapektuhan sa magkahiwalay na sunog sa Quezon City at Caloocan. Ating saksihan. Pasado alas 11 ng umaga nang sumiklab ang sunog sa Barangay Payatas A, Quezon City. Ayon sa mga bumbero, nagsimula ang sunog sa mga basura hanggang sa madamay ang mga bahay. Bali po nagsimula po siya sa yung mga rubbish fire lang po siya sa baba, light materials. Kumalat na po siya sa isang bahay sa baba. So tuloy-tuloy na po kumalat kasi mahangin po siya. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog pero titingnan daw nila sa investigasyon kung may nagsiga ng basura. Sa kabuuan, 15 bahay ang nasunog. Nasa 20 pamilya ang naapektuhan. Ang ilang nasunugan, wala nang naisalbang kagamitan. Pag-uwi ko, ayun, nakapag-upo ko pa lang may sumigaw na may sunog daw sa likod. Tumakbo po kami pero binitbit ko na po yung pinaka-importanting bagay na pero hindi na po talaga maisalba. Tumagal na mahigit 2 oras ang sunog. Isang residente ang nagtamo ng minor injury matapos mauntog. Nagkasunog din sa Barangay 19 sa Caloocan pasado alas 8:30 ng umaga kanina. Nasa 12 bahay ang nasunog, 30 pamilya ang naapektuhan. Nasa 400,000 piso ang halaga ng pinsala sa ari-arian. Under investigation pa ang pinagmula ng sunog, pero sinisilip kung nagmula ito sa napabayaang kandila. Wala namang nasugatan sa mga residente pero may 2 alagang aso na namatay. Wala pang 2 oras na apula na ang sunog. Ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Babala mga kapuso, tumatalakay po sa sensitibong paksa
ang susunod naming ibabalita. Dahil hindi na masikmura ng isang grade 6 pupil ang mga umano'y kaso ng panghahalay na talamak sa kanilang lugar sa Camarines Sur, nagsumbong siya kay Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng isang sulat. Kabilang umano sa mga biktima ang nakatatanda niyang kapatid na may kapansanan pa. Saksi si Emil Sumangil. Sa mismong seremonya nang matapos niya ang grade 6 level kung saan number 1 sa klase, inihayag ng 11 taong gulang na si Mao ang pagkabahala sa mga kaso ng rape sa kanilang lugar. Tandang-tanda yan ni Camille Dowling, ang direktor ng ampunan kung saan na rin nag-aral si Mao. She gave a speech. She was the speaker kasi first in her class. She said to the people, I would like to ask for your permission. Meron kaming petition na for ni-sign nyo mga nandun na 200 people. I-submit ko po to sa munisipyo. Maglalakad po ako ng 14 kilometers. I'd like to ask for your permission. And then what she did was she walked out with a sign that said, I just want to go to school and not be raped. Pero ang panawagan hindi lang umabot sa munisipyo, kundi hanggang sa Malacanang. Mag-aanin na taong gulang pa lang si Mao nang kupkupin na ng mga Christian missionary sa bahay ampunang ito sa Tinambak, Camarines Sur. Kasama niya sa shelter ang ating may intellectual disability at inang kusinera sa ampunan. Dito na rin naging aktibo sa kawang-gawa si Mao at naging mulat sa lipunan. Hanggang maisip na sulatan mismo si Pangulong Bongbong Marcos para idulog ang pang-aabuso sa mga kabataan sa lugar, kabilang ang paghahasaan niya sa ating may kapansanan. This was their idea. So I think napagod lang po talaga yung mga children and they wanted to stand up for yung kanilang mission. I am not surprised sa kanyang love and bravery. We're very proud of who she is. Sa impormasyong nakalap ng GMA News, mula sa isang nakakaalam ng kaso, 2 beses ginahasa ang ate ni Mao. November 17, 2022, tapos Feb 14, 2023. When she was raped, she was 22 years old and she's special. She's a special child siya. So she has an IQ of 50. She was coming home from school. She was about 50 meters, I believe, from her house, and then she got raped. She was raped twice. The first rape was at gunpoint, and then the second not at gunpoint. Nabuntis ang biktima at pinilit ng suspect na ipalaglag ang nasa sinapupunan. They kidnapped her through one of the tauhans, and they took her from Tinambak to Montalban kung saan pinaras pa yung child. Ang suspect, anak ng isang barangay kagawad sa kanilang lugar na nakakulong na ngayon. A case has been filed against the rapist, but the kidnapping has not been filed. Ayon pa sa informante, hinahanap din ang isa pang anak ng kagawad na gumahasa naman sa isa pang dalagang taga roon. The elder son of the Kagawad raped another girl in 2018. The Kagawad, he has these sons. 2 of them have raped children in our community. Sa tugon ni Pangulong Bongbong Marcos sa liham ni Mao, sinabi niyang nagalit siya sa mga ikinikwento ni Mao. Tiniyak din ng Pangulo ang kaligtasan ni Mao at mga kapatid nito at ang paghahanap sa mga gumawa ng masama sa kanila. Nangako din ng tulong ang Pangulo kay Mao at sa kanyang mga kapatid. Si PNP Chief Jose Melencio Nartates naman, iniutos ang pagsisiyasat sa kaso. I have already directed the concerned units, particularly RD of PRO5, RD of NCRPO, RD of 4A, the CIDG, as well as the District Director of QCPD. As of now, for your information, a case had been filed already. Lumuwas ng Metro Manila si Mao kasama ang mga taga-Redeemer Homeless Mission na kumukupkup sa kanya para tumanggap ng konting tulong sa DSWD. Mag-i-extend rin tayo ng financial assistance doon sa mga families na very peculiar yung story eh. Ngayong umaga, umuwi na sila ng Bicol. Masaya kahit papaano na naiparating ng direkta ang hinaing sa mga opisyal ng gobyerno. Ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi.